Sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA News, nagsisisi na raw ang pulis na pumatay sa kapitbahay niyang mag-ina sa paniki sa Tarlac. Pero hindi raw handang magpatawad ang mga naulila ng mga biktima. Desidido raw silang panagutin ang pulis. Idinitalya naman ng opisyal ng barangay ang ugat na matagal nang alitan ng pulis at ng mga biktima. Nakatutok ang si Emil Sumangil. Emil. Mel, Mike, Atom, nakausap ko nga kanina dito sa lock-up cell ng Paniki Municipal Police Station ang pulis na si Staff Sergeant Jonel Nuesca. Siya yung bumaril sa mag-ina niyang kapitbahay nung nakaraang linggo ng hapon. Nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Samantala, ilan pa sa mga kaanak ng mga biktima ang nakausap natin kanina. Narito po ang aking report. Nakaburol na sa kanilang tahanan dito sa Paniki, Tarlac ang 52 anyos na si Sonia Gregorio at kanyang 25 taong gulang na anak na si Frank Anthony. I don't care! Tapusin kita ngayon, ha? Sila mag-inang binaril ng malapitan ng kapitbahay nilang pulis na si Staff Sergeant Jonel Nuesca noong linggo ng hapon. Isa sa mga labis na namimigati ngayon ang may bahay ni Frank Anthony na si Ronaldine. Nasa Pangasinan daw siya nang mangyari ang krimen at itinawag lang ng kanyang hipag ang pangyayari. Sabi po sa akin na Lynn, sabi niya, huwag kang mabibigla, sabi po. Bakit ate, anong nangyari? Si mama tsaka si Anton wala na, sabi niya po. Umiyak po ako pero hindi po ako naniniwala yung sinabi niya pong ganun. Pero nung napanood ko po yung video, doon na po. Sobrang sakit po, hindi ko po matanggap. Lalong-lalo na ngayon, malaki yung anak niya. Naiwan ni Frank Anthony ang 2 taong gulang niyang anak kay Ronaldine. May sakit sa puso si Ronaldine at hindi niya alam kung paano siya magpapagamot. Ngayong balo na siya. Wala na po akong masasabi sa asawa ko. Sobrang sipag niya at nag-aaruga sa aming mag-ina. Kaya humihingi po ako ng hustisya para sa biyanan ko po. At lalong-lalo sa asawa ko para humihingi rin po ako ng tulong kahit konting panggamot lang po para sa sakit ko po. Nang mangyari ang krimen, wala rin sa kanilang bahay si Mang Florentino, ang asawa naman ni Nanay Sonia at ama ni Frank Anthony. Truck driver si Mang Florentino at nag-cancel day off daw siya noong linggo para kumita ng extra. Nahihirapan po ako ngayon dahil ang mga anak ko talagang hinahanap nila yung kung anong saya namin pag nakita-kita na nandyan ang ina nila. Dahil ngayon nabago ang sitwasyon, lalo-lalo na isa kong bagong open ng anak na trauma. Ayon kay Mang Florentino, gustuhin man daw nilang hindi makabangga si Nuesca, iba raw talaga ang ugali nito. Baga saan tayo, bago kasintabi pa tayo na, oy, bago lang po kami dito, ganito po, ganito, hindi ba? Siya hindi, parang astig talaga ang ano niya, parang gusto kilalanin siyang, ano talaga, yung matapang na ano, hindi siya, ano. Okay, anong taso namin sa inyo? Anong taso namin? Ha? Ayon sa barangay, basta uuwi ng weekend si Nuesca sa lugar, tiyak may gulo. Medyo madalas po yung patawag, yung reklamo ng bawat isa sa kanila. Sa pag-aayos ko po sa kanila, di ko po sila naaayos talaga. Kaya yung bandang huli po, napatawag ko na po sa kanila, halos hindi na po sila sumisipot. Kaya yung huling reklamo po ulit ni yung namatay, inutusan ko na po sila sa pulis. Ayon kay Kapitana, hindi lang sa right of way at titulo ng lupa nag-ugat ang away magkapitbahay. Nagsimula raw ito sa biniling lote ng pulis sa pamilya ng mga biktima. Mismo po sa bahay namin sila nagbayaran. Itong isa po nagpapakumbaba na
Si itong namatay po. Pero sila na po yung parang yung ayaw na pong magpaayos, yung mga nakabili. Itong pulis na suspect. Opo. Na ang akala po nila, niloko po sila ni Sonia dahil po sa kinuhaan niya sila ng 40,000, hindi po naibigay yung title. Pero hindi na nga po talaga niya maibibigay dahil binawi po nila yung 40,000. Yung pera? Opo. Tapos nakademandahan po, dinimanda po itong namatay. Napunta sa korte, nagkaayos. Kumbaga sa baliwala na sa misis ko, kahit gano'n ang ginawa nila na pagkukutsa sa misis ko na ginawa nilang estapa, manluloko, Akala nila, nakasanla yung lupa na yun na binibenta na Hindi naman, walang katotohanan dahil humantong sa natalo sila sa kaso na hindi naman nanloloko yung nagbebenta. Ayon naman sa kaanak ng mga Gregorio, bukod sa walang awang pamamaril nitong linggo, ilang beses na rin daw sinugod at pinagbantaan ng suspect na pulis ang mga biktima. Bago po nito, may nangyari pong sumugod siya sa mga kapatid ko tsaka sa pinsan ko. Pinagtangkaan po niya na mga gago kayo, mga mayayabang kayo. Gusto niyo ipakita ko yung pagkademonyo ko. Nakakulong na si Nuesca sa lock-up cell ng Paniki Police Station. Kamusta yung mag-iina mo? Okay naman po sila, okay naman po. May mensahe ka lang sa pamilya? Negative na sir, negative. Nakakausap ko naman. Nagsisisi ka ba, Nel? Nel, nagsisisi ka? Nel, nagsisisi ka? Yes sir, yes sir. Makipag-sisisi sir. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari nang tanungin ko na kung bakit niya ito nagawa. Okay ka lang dyan? Okay na sir, patensya na po. Ginawa ko mag-ibigay statement sa court na lang po. Matalupan po yung kaso, doon po na po sa court sasagutin lahat ng mga katanungan niyo sir. Pero ang pamilya Gregorio, hindi raw kayang lunukin ang sorry ng pulis. Hindi matatanggap ng sorry yung ginawa niya. Kung may tama siyang pag-iisip, hindi mangyayari ito Sa lalo-lalo na kasama niya yung anak niya. Na parang ipinakita niya na kung paano ang pagkitil sa buhay ng isang tao. Yung ba'y tama? Ang Diyos nagpapatawad, bakit ang tao hindi nagpapatawad? Basta yung kanya pagdusahan niya lang. Tatanggapin niyo ba itong sorry na ito? Hindi po. Ano po mensahe niyo sa kanya? Dapat po, maparusahan din po siya. Kasi 2 buhay po ang kinuha niya. Biyanan ko po at ang aking asawa. Mike, update muna ako sa burol. Nagpaabot ng 20,000 pesos na financial assistance ang DSWD sa pamilya ng mga biktima. Ipina-check up din nila ang balo ni Anton na si Ronaldin na may heart ailment. Kanina, sumailalim na rin sa psychosocial intervention ang babaeng anak naman ng pulis ng suspect. Bukas naman na nakaschedule ang mga menor de edad na kaanak naman ng mga biktima. Itinakda, Mike, sa December 27 ang libing kay Nanay Sonia at anak na si Frank Anthony. Samantala, mag-alas 4 ng hapon, Mike, dumating si Chief PNP Debold Siras dito sa Paniki Municipal Police Station. Pinulong niya ang mga matataas na opisyal ng pulisya para plantsakin ang kaso at yaking hindi na makakalabas ng kulungan si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Negative sila sa drug test. Si Nuesca, ayon kay Sinas, ngayong makikipagpulong si Sinas sa lokal na pamahalaan para plantsakin din ang mga sumusunod. Ito ang psychosocial intervention para sa mga menor de edad na naroroon din sa crime scene, witness protection program sa mga testigo at seguridad sa mga pamilya ng mga biktima at ng suspect. Mike, narito ang bahagi ng panayam namin kay Chief PNP Sinas. We're waiting for the commitment order kung saang jail po siya or BJMP jail siya ilalagay. Kakausapin pa namin yung ibang witness doon sa video, no? Kasi yung sa video ay gagawa namin ng paraan na sana i-accept yun as an evidence. So pag na-accept yun as evidence, malakas talaga yung kaso against sa kay Police Staff Sergeant Jonel Nuesca, no? Kasi sa ngayon, hindi na-offer pa yun as evidence dahil yung kumuha at saka may-ari ng video ay parang alanganin pa. Yan ang latest. Mike, mula rito sa Paniki Tarlac. Maraming salamat, Emil Sumangil.